let's welcome the Faith Music Manila Worship Team and Choir. Purihin ka, Panginoon. Nais namin maranasan ang ilog na nagmumula sa iyo. Ilog na nagbibigay ng buhay. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabing nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil damdamin ko ito. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin ko ng todo, maguhin mo ako. Nais kong magbabalik sa presensya mo. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabing nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil damdamin ko ito. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin ko ng todo, maguhin mo ako. Nais kong magmamahal sa presensya mo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan, nasa iyo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan, nasa iyo. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, maguhin mo ako. Nais kong magbabalik sa presensya mo. Punuin mo ng todo, maguhin mo ako.
Nais kong magbabalik sa presensya mo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, purihin ng Panginoon, at tayo po ngayon ay muli magkakasama-sama para sa isang gawain para makapag-aral ng kanyang salita. Maraming salamat po sa mga kapatiran na naririto ngayon. Salamat sa Diyos sa inyong buhay na patuloy at masigasig na sumusubaybay sa ating mga gawain, lalo na po sa pag-aaral ng kanyang salita. Purihin ng Panginoon. Nakita ko nga po marami ng mga kapatiran na bumabati sa ating ngayon din po sa ating mga kapatiran, maging mga kapatid natin dyan sa Puray Christian Church. Ayan, bumabati isa sa ating mga Board of Elders, si Sir Baby Minyaw. Pagpalang gabi po sa inyo dyan, lalo na po sa Mendoza family. Purihin ng Panginoon sa buhay ninyo. Kanina kita ko rito yung ating early birthday. Kabataan sa Puray ito, si Sir Georgie. Yan, mapagpalang gabi po sa inyo. Siyempre, andyan din ang ating isang napakasipag na kabataan sa Peace of Harvest Christian Ministry. Siyempre, si Sister Crisen. Salamat sa Diyos, kagalingan na namumula sa Kanya. Dalangin natin ay patuloy yung complete healing para sa iyo, kapatid. Maraming nananalangin para sa iyo. At salamat sa Diyos sa buhay mo sa patuloy na pagpapagamit sa kanyang kaharian. Dito din si Ate Odi. Palang gabi po, Ate Odi. Purihin ng Panginoon sa buhay po ninyo. Dito rin si Sister Maribel. Palang gabi po. Salamat po sa inyong pagbati. Siyempre, ang ninang ng lahat, si Ninang Irma. God bless po, Ninang. Salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy na pinangungunahan ng ating dawn prayer. So, salamat po sa Panginoon sa buhay niyo. Regards po kay Ninong June at sa buong Talag family. O yan, pinapaabot ni Ninang Irma ang pagbati sa ating mga kapatiran yan sa Puray. Siyempre, hindi lang tayo lokal, no? International tayo. Isang mapagpalang gabi po, Ate Aster. Salamat sa Diyos sa inyong buhay na kahit na nasang dako kayo ng mundo, alam namin, kaisa nyo kami sa espiritu at ang puso nyo pa rin ay patuloy na nasa ating Panginoon at sa Peace of Harvest Christian Ministry. Nalaki nyo na si Kuya Glenn, kararaos yung na kanyang kaarawan, pero tiyak, siya ay nasa masayang kalagayan na puri ng Panginoon at pagpalain po ang buong Sason family. Siyempre, dito din si Mima. Hello, Mima. Mapagpalang gabi sa inyo. So, yun, naging Pastor Eggs na lang yan. Nandito rin siyempre si Pastor Elmer. Mapagpalang gabi po, Pastor Elmer. Kamusta po kayo dyan sa Puray? Hindi kay Sister Leia. So, puri ng Panginoon. Talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Yan, si Sister Leia. Mapagpalang gabi po. Andiyan din kanina si Brother Marlo. Sabi nga ni Pastor Archie, pag nandiyan si Brother Marlo, tiyak andyan din yung kanyang may bahay, si Sister Demalyn. Yan, di ba po? Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Muli, tunay nga na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo niloob ng Panginoon na makauwi po ng maaga. Galing pa po kasi tayo ng Newport City. Grabe ho kasi traffic. Initial time, sa posibilidad, darating po mga 6:45. Pero niloob ng ating Panginoon na maka-uwi po tayo ng mga 6:15. Niloob ni Lord na bago tayo makapag-Bible study, makapaghapunan. Kasi it's been a long day dun sa trabaho. Kaya, yun, puri ng Panginoon. At ngayon, tayo ay
magkakasama para sa isang hangarin na makapag-aral ng salita ng Diyos. Ayan, mapagpalang gabi po, Sister Demalyn. Siyempre, ang aking may bahay, puri ng Panginoon, yan po, nagpaparating ng pagbati sa inyo. At siyempre, yung ating leader ng kabataan, si Brother Francis, belated happy birthday. Ayan, so puri ng Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos at sa ating tema, di ba, ngayong taong ito ay yung matuwid kay Kristo. Sabi nga po sa aklat po ng Kawikaan, ang Kawikaan 14:34, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Kaya nga po sa buong taon na pinagkaloob ng ating Panginoon sa ating pastor, na yung tema natin ay nahati nga po yan sa apat, which is yung una, yung mapagpakumbaba, yung first quarter, tapos yung second quarter naman po, yung tumungo sa Diyos, at ngayong quarter na to, winawaksi ang kasalanan. Siyempre, sa last quarter po, yung dumudulog sa panalangin. Sa purihin ng Panginoon, muli ngayong gabi, ngayong Wednesday, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Matuwid kay Kristo, mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, pinawak siyang kasalanan, dumudulog sa panalangin. At ngayong gabi, ang ating pag-aaralan po ay nasa aklat po ng Kawikaan. Siguro tatanong, siguro napapaisip na kayo, naku, baka buong chapter uli sa Kawikaan. Ano po ngayon, medyo iba, dahil ang ating pag-aaralan po ay nasa aklat po ng Kawikaan 18, 21. Adjust ko lamang po para po mas lalo niyo pong mabasa. Dahil alam ko po majority ng mga nakatunghay ngayon cellphone ang gamit para hindi ganong lalong yung sumakit sa inyong mga mata para mas mabasa niyo po ng buo. Kasi natin yung yan po. Sabi po diyan, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig dito at kakain ng kanyang bunga. Ulitin ko po, sabi po sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig dito ay kakain ng kanyang bunga. So, purihin ng Panginoon sa kanyang pagbasa, sa kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri. Papasalamat, Panginoon, sa oras na ito, na kami po, Panginoon, ay inyong tinipon sa isang hangarin, Panginoon, upang makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buong araw na nagdaan, na kami po ay inyong iningatan. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay binigyan niyo ng bakod ng pag-iingat at binigyan niyo po kami ng kalakasan at abilidad upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa buong maghapon, sa aming mga trabaho, at sa mga personal na gawain. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, Panginoon. May mga bagay, Lord, kami na hindi na po namin nasasambit sa aming mga labi, na aming mga pangailangan, pero andiyan ka tapat at dakila na ipinagkakalob sa amin ang lahat ng bagay, ang lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Lord, patuloy po kami nagbibigay ng papuri, pasalamat at pagsamba sa inyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, sa aming patuloy na paglapit sa panalangin, patuloy kami lumalapit sa inyo, Lord, na may pagpapakumbaba. Tumingi po kami ng tawad sa lahat na aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon, sadya man po o hindi. Sa mga bagay, Lord, na aming naisip, nasambit na aming mga labi, Panginoon, nakilos po namin, Panginoon, na hindi po kanais-nais sa inyong banal na harapan at maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. At matinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, ang aming gawain ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Hayaan niyo pong malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at kami patuloy na dumudulog sa inyo at bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang ang mga salita mo na aming nabasa sa aklat po ng Kawikaan ay maunawaan po namin ang nilalaman nito
At higit sa lahat, sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu, ito po ay aming malakaran sa aming buhay para ikaw ang makita at maluwalhati. Maging Lord, ang inyong lingkod na mangunguna sa araling ito, Panginoon, dalangin ko po, bigyan niyo po ako ng karunungan, katalinuhan, at kalakasan ng kalooban, Panginoon, at katapangan upang maihayag ang mga aral mo, Panginoon, ng may pag-ibig, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang maayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Sige po, type niyo po dyan. Amen. So, purihin ng Panginoon. At sa gabing ito, sabi nga po dyan sa ating binasa, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig dito, kakain ng kanyang bunga. So, ngayong gabi, ang tema po natin ay pinamagatan pong kapangyarihan ng dila. Sabi nga po, kapangyarihan ng dila. Kawikaan 18:21, muli, sabi diyan, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig dito at kakain ng kanyang bunga. So, layunin po natin ngayong gabi ay makita natin o maunawaan natin at ating uunawain ang kapangyarihan ng ating mga salita at ang epekto nito sa buhay at sa iba. Kasi nga po, di ba, ang dila nga po natin, makapangyarihan niya. At kung titingnan mo natin yung konteksto, ang aklat nga po kasi ng Kawikaan ay puno ng karunungan para sa makadiyos at matalinong pamumuhay. Kaya nga, ang salita ng Diyos talagang siyang magsisilbing gabay natin upang tayo ay makapamuhay ng matuwid kay Kristo. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang gabi po. Sa inyong lab, may mga nakita pa po akong pumapasok dito. Yan, maging si Sir Mila, mapagpalang gabi po sa inyo, si Brother Frank. Siyempre, yan ang ama ng tahanan ng Carriaga family. Purihin ng Panginoon sa buhay mo, Brother Frank. Heads of protection sa iyo lagi pagpasok at pauwi dahil alam naman natin na tayong mga nagbabike to work, medyo high risk tayo. Pero purihin ng Panginoon at ikaw ay iniingatan niya gabi-gabi. Andito din si Sister Ralyn. Ito, puro ko to. Nasa London to. Alam ko, nasa London to eh. Ralyn, kamusta? Purihin ng Panginoon. At pagpalain kayo dyan. At ang iyong pamilya. Andito rin si Brother Danny. Nakita ko rin. Purihin ng Panginoon. Si Sister Luz na laging tuwing umaga nasa dawn prayer, purihin ng Panginoon. Andito rin si Jenny Rose. Jenny Rose, ingat. Pag sakay-sakay sa motor, ingat kayo lagi ng iyong partner. Ayan, purihin ng Panginoon. Sabi nga po dito, just lang po natin, yan, para po mas lalo po ninyo makita. Unawain natin ang kapangyarihan ng dila sa ating mga pananalita at syempre kung ano ang epekto nito sa buhay at sa iba. Sabi nga po dyan, una, himayin po natin, kasi isang verse lang to, ang ikli. Sabi dyan, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila, ang umiibig dito at ang kakain ay kanyang bunga. So, unahin natin, ang buhay at kamatayan. Alam niyo po, ang dila po kasi natin, po yan para meron yan simbolo na matinding epekto sa ating mga salita. Kumbaga, yan ang isang way natin to communicate. Anuman ang saloobin ng ating puso, anuman ang ating naisip, yung dila ang magpapalabas niya. At ang dila natin ay maaaring makasira o makapagbigay buhay. Kaya nga, parang ang dila natin, we can speak life and death. So, kumbaga, kaya dapat tama lamang na tayo ay maging maingat sa ating pananalita
hindi tayo pwedeng, sabi nga, we have to control our emotions kasi minsan, di ba po, may mga pagkakataon na talaga nagkakasala tayo kasi dahil sa ating pananalita, nakakapagmura tayo, or minsan kung ano yung ibinato sa atin, umiiral din yung pride, na ibabalik din natin ng mas matindi pa sa pamagitan ng ating pananalita. Kaya nga po sabi sa aklat po ng Santiago 3, 5 hanggang 12, sabi, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo na ng tao. Patuloy sa verse 8, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Totoo naman po, no? Ang dila ho natin, ginagamit din ho natin ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagbibigay ng papurit, pasalamat at pagsamba sa Kanya, at the very same tongue or sa isang dilang yan din ang nakakapagbigay ng panlalait o sumpa sa ating kapwa. Kaya nga talagang dapat maging maingat po tayo kasi nga we can speak life or death. Itong dila na to, pag ito ginamit natin sa gawain ng Panginoon, ginamit natin to sa mga mabubuting bagay, sa ikaluluwalhati ng Diyos, very good po yun. Pero sabi nga, andyan nga ang kaaway, ang dyablo, upang tayo ay nilangin, at pag tayo nahulog sa kanyang patibong, itong dila din na to, na siyang dating nagbibigay ng papuri at pasalamat sa ating Diyos Ama, pwedeng ito din ang kanyang magamit ng dyablo upang makapanira ng buhay. Sabi nga, ang buhay ang kamatayan. Kumbaga, simbolo ng matinding epekto ng ating mga salita ay maaari tayong makasira at maaari din naman tayong makapagbuhay. Ibig sabihin, yung makapagbigay ng encouragement. So patuloy, sa isang bibig nanggagaling ang papuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Puri ng Panginoon. Totoo naman po, no? So parang sinasabi dito, hindi tayo pwedeng maging double standard. Bilang Kristiyano, bilang layunin natin ay mabuhay or mamuhay na matuwid kay Kristo, ay hindi pa pwedeng twice a week lang ang pagiging Christian natin. Pag Bible study or pag Sunday lang, ganun din sa ating dila. Hindi pa pwedeng pag ang mga kapatiran ng kasama mo magagandang pananalita ang lumalabas sa bibig natin. Puro makalangit ng mga pananalita. Pero pagka hindi na mga Kristiyano ang kasama natin, nasa trabaho na tayo, nasa eskwelahan na tayo, nag-iiba na. Kumbaga, nag-iiba na ang nilalabas ng ating dila. So, ano po yung pangalawa? Ang una nga po ay ang buhay at kamatayan, at ang pangalawa naman po ay
ay nasa kapangyarihan ng dila. Yan. Ay nasa kapangyarihan ng dila. So, ang dila ay kumakatawan po sa pananalita o komunikasyon. Kaya nga po, napaka-importante niyan. Sino na ho ba sa inyo ang naka-experience dito o naka-experience na nagkaroon ng pagkakataon na hindi ho kayo makapagsalita? Kung yan ho ay na-experience niyo, type mo dyan, amen. Ako po, na-experience ko yan. Dumating po ang pagkakataon na namalat po ako kasi nga po sa trabaho ko po, nung time na medyo nasa ang posisyon pa ho natin nasa assistant manager. Eh, siyempre, ikaw yung laging nagra-run ng shift. So, sa dami ng mga taong nakausap o kinakausap, tapos may mga pagkakataon po na tayo ay nagtuturo din sa mga sessions. So, dumating mo yung time na namauso tayo. At sa, yun na, although salamat sa Diyos, dahil isang beses ko pa lang na-experience yun. Dumating mo yung araw na talagang hindi ho ako makapagsalita. Ang hirap. Talagang yun, nagpatingin ho ako sa doktor no kasi walang lumalabas sa aking bibig at masakit po yung lalamunan ko. At ang matindi pa ho nun, kaya doon ko naunawaan na ang hirap din pala ng kalagayan talaga ni Pastor Noli that time. Kasi po, di ba po, kung natatandaan niyo po, ang ating mahal na pastor, nung siya po ay na-stroke, at nung after ilang days po, di ba, na-stroke po uli siya, nawala na ho yung kanyang pananalita. Na nakita natin, siyempre dahil bago pa lang sila sa ganung sitwasyon, diba, nakita ho natin na may pagkakataon na si Pastor Noli parang naiirita siya kasi meron siyang gustong sabihin na hindi naman ho natin maunawaan kung ano yung mensahe na gusto niyang iparating sa atin. At gayon din si Mami Linda noon. Kaya sabi ko, grabe, ang hirap pala, bakit ko nasabi yun? Kasi nung time na yon, bata pa ho si Chinchin nun eh. Parang mga nasa, wala pa siya 5 taon. Yung cellphone ho nung araw, kung natatandaan nyo, yung mga Nokia, parang 3310 ho ata yung cellphone ko nun. Eh may pin ho yun. So, dahil gusto niyang maglaro, alam niyo naman yung Nokia, may games din yun eh, Snake ho eh. Dahil gusto niya maglaro, eh nakalock po yun, na ano niya po yung parang, ano ba tawag din, yung PUK, yung parang, dahil nakailang try siyang i-unlock, na mali-mali yung code. Alam niyo po, yung sa inis ko, syempre, parang hindi ko rin kabisado yung PIN number ko dun eh, dahil nandun ho yung sa may SIM po, di ba, pag bagong biling SIM. Gusto ko sumigaw, hindi ako makasigaw. Gusto kong pagalitan si Chinching, hindi ko siya mapagalitan. Kaya sabi ko, ang hirap naman makipag-communicate nito. Alam mo yung parang yung galit ko, parang lumabas sa lang kung ano siguro baka yung nakita ko kasi dun sa mata ni Chinching, parang natakot din siya sa akin eh. Siguro baka parang nakita niya demonyo sa akin. Na yung sobrang galit. Tapos hindi ako makapagsalita. Parang sa gigil ko nung parang gusto ko nga akong iba to yung cellphone. Kaya sabi ko, grabe ganun pala ka-importante sa atin din yung ating dila. At tatlong dilang to, siguro kaya rin siguro niloob ni Lord na iparanas niya sa akin na yung hindi ako makapagsalita. Kasi nga, siguro nung mga panahon yun, parang konting ano lang, ang bilis mag-init ulo, baka makapagsalita pa ako ng mga bagay na sasama ng loob ng kapwa ko o ng aking mga mahal sa buhay na para sa akin, baka mamaya hindi ko namamalayan, eh, para akala ko normal lang. Kaya sabi ko, grabe, ang hirap pala. Kaya parang, kumbaga, ganun na lang yung prayers natin noon na nung nakita natin yung sitwasyon din ng ating mahal na pastor noon na parang hirap niya. Buti kong magtsatsaga kang isusulat mo kung ano yung gusto mong mensaheng iparating, di ba po? Kumbaga, ang hirap. Buti ngayon, kahit pa paano, may cellphone. Kung dumating man time na mamaos ka, di ba, pwede mong i-type. Hindi pababasa mo, pero ang tagal pa din mo nun, eh, no? So, yun. Kaya sabi dito,
ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang dila ay kumakatawan sa pananalita o sa komunikasyon. Ang ating mga salita ay may impluensya, may kapangyarihan, at higit sa lahat, at mayroong itong kahinatnan. Ibig sabihin, anuman ang ating bigkasin, meron tiyak po yan kapalit na para reaksyon. Kaya nga po, di ba, sa isang communication, pag ginugol nyo, ano ba ibig sabihin ng communication? Communication, it is a two-way process. Para maging mas maayos ang pagsasama, hindi pwedeng isa lang, o hindi, kumbaga, hindi pa pwedeng one way. Di ba? Maraming form of communication, di ba po? So, sabi nga po sa Mateo 12:35 hanggang 37, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Pasa niyo po ng buo. Yan, sabi dyan, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang mga bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya, pawawalang sala ka o paparusahan ka batay sa iyong mga salita. Kaya nga importante po no, na talaga maging maingat po tayo sa ating pananalita, at sa ating pananalita mananagot po tayo sa bawat salitang ating binibigkas. Mabuti man yan o hindi mabuti, may corresponding consequences. Magsalita ka ng kabutihan, so nakakapag-encourage ka, nakakapagbigay ka ng buhay o nagagamit ka ng Diyos para makapag-encourage, makapag-motivate ng kapwa mo. Pero kung yan din ay magagamit mo sa panlalait, sa pangkukutya, o magamit mo yan sa panchichismis o kung anuman, na ikasisira ng iyong kapwa, nako, pananagutan ho natin sa Diyos yan. Kaya nga importante na sa ating mga salitang binibigkas, isipan mo nating maigi. Kaya nga, di ba po, sa panahon natin ngayon, sa digital era natin ngayon, hindi na nga ho bibig din ang nagagamit. Minsan, itong ating mga daliri na po, bakit po? Kasi di ba kung ano lang yung laman din ng puso natin sa social media, hindi naman natin nire-record yung gusto nating sabihin. Pag gusto natin mag-comment, di ba pa itinatype natin? Kaya nga po, yun ang parang nagiging modern dila na natin tong ating mga daliri. Kasi kung ano yung laman ng ating puso, yun yung itinatype po natin sa mga social media na yan. Kaya nga napaka-importante na talagang, kumbaga, think before you click. O ganun din, ikaw din, kung sasabihin mo yan, isipin mo muna, pag ito ba binitawan ko, makakapagbigay encouragement ba to sa taong kausap ko? O kung ikaw man ay lingkod ng Diyos, ito bang bibitawan ko makakapagbigay healing ba or motivate sa kanila? Kaya nga importante, totoo po yun na hindi ho tayo dapat parang kumbaga bilang tagapagsalita o tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Siyempre hindi ho natin pwedeng yung mamili kung ano yung gusto nating sabihin. Bagkus, kung ano yung gustong ipasabi ng ating Panginoon, kung ano yung katotohanan. Pero ang tanong doon, yung bang pagsabi mo ng katotohanan, baka mamaya, yung manner of pagsabi mo ng katotohanan, condemning naman. Parang ang hirap din nun. Instead na ma-encourage sa magbago, baka lalong lumayo. Kaya nga lagi natin panalangin na, Lord, kumbaga ikaw ang mangusap, kumbaga gamitin niyo lang ako na instrumento upang ang mensahe mo ay maparating sa mga makakapakinig nang ito ay nang naayon sa iyong katuruan at kalooban. Kaya nga lagi ho natin panalangin, di ba po, bigyan tayo ng karunungan, katalinuhan, at katapangan na masabi ang katotohanan at higit sa lahat ng may pag-ibig. Kasi baka mamaya, instead na magsisi yung ating kapatiran na sasabihan natin ng katotohanan, baka lalo pang malayo. Mas
lalo tayong nawawala ng opportunity na magamit ng Diyos upang siya or gamitin tayo ng Diyos upang siya ay magbago patungo sa Diyos at makapamuhay ng matuwid kay Kristo. At ganoon din naman din ho tayo. Kaya talaga, ako, sa araw-araw talagang nagkakasala ho tayo. Yung simple lang kanina na siyempre po, andun ho yung pressure na sana makauwi ka agad ako, umabot ako, na ang ayos-ayos, biglang may magsisingit, tapos meron naman ang bagal-bagal na talagang maiinis ka. Ako, sabi ko, Lord, kung inyong lolobin, basta ang panalangin ko po, makapag-Bible study po ngayong gabi, kung inyong lolobin, makakarating po ako ng maayos. At po rin ang Panginoon, nung tinype ko sa Waze kanina, ang estimated time ko po is 6:45. Proven na ho yan. Pagka gumamit kayo ng Waze, from the time na ginamit mo yun, nagbabago ho kasi ang traffic situation eh. Minsan na-adjust ho yan. Hindi pala minsan, kadalasan. Kung 6:45 usually, ano yan, nagdadagdag ng mga 15 to 20 minutes. Parang everyday, pag nagbabiyahe po kami, papasok, o lalo na sa Makati, alis ka ng 5:30, alis ka na alas 5, sabihin niya, 6 o'clock, nandun ka na. Pero magugulat ka, dumarating ka sa Makati, 6:30. Nag-a-adjust. Kaya kanina nung nakita ko 6:45, ako, sabi ko, Lord, kumbaga, kailangan ko na lang na divine intervention na makarating, makauwi po ako. At kung inyong loloobin, umabot po. At purihin na ng Panginoon kasi 6:15. Imagine yung 30 minutes yung na-adjust. Kumbaga, naghanap si Lord, siguro ginamit niya yung ways na, o nga, mangunguna pa ang atong anak ko to. Gawa mo ng paraan na makahanap ng madaling lulusutan. So, purihin na Panginoon, mga ilang street tayo na daanan at nakarating naman ho tayo ng maaga. Kaya, purihin na Panginoon, napangunahan ko po kayo sa ating gawain. Ano po yung pangatlo? Yung pangatlo, ito. Sabi dito, ang umiibig dito at kakain ng kanyang bunga. Ang umiibig dito ay kakain ng kanyang bunga. Ang mga taong nakakaunawa at gumagamit ng kapangyarihan ng pananalita ay mararanasan ang bunga nito. Ang tanong, ano nga bang bunga nito? Mabuti ba o masama? Kaya kung ano man ang ating sasambitin, ay lagi nating ipanalangin na Lord. Kumbaga, gabayan mo ko na ang bilang ito ay magamit sa iyong kaluwalhatian. Kasi nga, pwede ho natin itong magamit ang mga, sabi nga, ang mga taong nakakaunawa at gumagamit ng kapangyarihan ng pananalita ay mararanasan ang bunga nito. Mabuti man o hindi mabuti, or mabuti man o masama. So, kung ano yung tinanim mo, siyempre, yun din yun ang magiging bunga nun. So, kung nagtanim ka ng kabutihan, nagsalita ka ng mabuti, di mabuti din ang magiging bunga. Kung ikaw ay nagsasalita ng masama, di kasamaan din ang magiging bunga. Ang bunga ay sumasagisag sa salita ng ating mga sinabi or sa resulta ito ng ating mga salita. Kaya nga po, sabi po sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti kanino? Sa mga nakakarinig. Tanong ko po, gusto niyo ba kayo papagmulan ng chismis? Nakita niyo lang, ang tanong, parang sa social media, di ba, minsan may mga sineshare ng mga videos, magugulat tayo, yung video, parang, dahil maikli lang yung video, ang nakita lang natin, yun lang yung scenario na yun, nakapag-judge sa kagad tayo. Parang nasabi natin, ako, malamang yan, ganito, ganyan. Tapos magugulat tayo pag pinanood pala yung kabuuan ng video. Hindi pala siya ang may kasalanan, yung isa pala may kasalanan. Pero tayo, dahil yun lang ang nakita natin, hinusgahan na kagad natin yung ating nakita. Parang kung may kapatiran na magsasabi sa atin, di ba po,
isang side pa lang naman yung naririnig natin, tayo naman nagko-conclude na kagad or tayo naman naghusga na kagad tayo. Ay, oo nga, ganun yan, ganun. So, hindi po dapat. Kaya nga, sabi nga po muli sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masamang salita kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon, take note po at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Kaya nga tinuturuan din tayo ng Panginoon, kung hindi ka naman tinatanong, ka na lang magsalita. Di ba? Less talk, less mistake. Kasi minsan may mga pagkakataon ho tayo, lalo na ho siguro dun sa mga mahilig magmarites, kahit naman hindi humihingi ang opinion, ibinibigay yung kanyang opinion. O kaya talagang minsan, hanggat maaari, gusto makisali or sabi nga sa layman's sermon, no, sa salitang kalye, gusto pa makisausaw. Or yung nagmamarites, ano meron doon, ano meron doon. Iba po. So, dapat rin tayo, gamitin natin ang ating dila na makapagbigay kalakasan at makapagsalita tayo ng angkop sa pagkakataon. Tayo po, madalas din ho tayo na nauuwi sa trap ng dyablo, lalo na sa mga bagay na may mga paparating sa atin. Anood ka ng balita, minsan hindi pa nga, parang tinatawag ngayon sa social media, yung clickbait, para lang i-open mo yung post na yon, pero bago mo pa lang in-open or hindi mo pa nga napanood yung kabuuan ng video, nakapag-husga ka na o nakapag-comment ka na. Kaya nga, so importante na tayo magsalita lamang ng makabubuti at makakapagpalakas ng kalooban. So recap po tayo. Tema nga ho natin ngayong gabi, sa aklat po ng Kawikaan 18:21 ay ang kapangyarihan ng dila. Babasahin ho natin, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig dito ay kakain ng kanyang bunga. At ang unang nga ho natin na pag-aralan ay ang buhay at kamatayan. Ito ay sumisimbolo ng matinding epekto ng ating mga salita at maaaring makasira o hantong sa kamatayan o makapagpabuhay or makapagbigay buhay o encouragement sa mga makakarinig ng ating ng ating mga sinasabi. So check lang tayo. Sabi nga po dito ni Ninang Irma, patuloy na humingi ng dakilang paggabay na banal na espiritu sa atin sa araw-araw. Amen. So tama po yun, wag mo tayo basta-basta magsasalita. Hingi tayo ng patnubay at gabay bago natin bitawan or bigyan tayo ng discernment ng banal na espiritu na bibitawan ko pa ba itong nasa isipan ko o sarilinin ko na lang. Ito bang sasabihin ko makakapagbigay encouragement ba to o baka lalo lang magiging para lang baka ito pa yung magamit ng dyablo na maging mitya ng pagkakagulo pag ito sinabi ko or yung parang kung ano man yung opinion mo. Kasi 'di ba minsan tayo, nagsasabi man tayo, pero minsan meron tayong parang disclaimer, sabihin natin, point of view ko lang naman to. Pero kung tutusin, kaya mo naman din gustong sabihin yun kasi gusto mo lang din ng confirmation na sino kaya dito sa mga kasama ko ang sasang-ayon sa aking naisip. Di ba po? So ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, yan, nakalagay sa blue, ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang dila ay kumakatawan sa pananalita o komunikasyon. Ang ating mga salita ay may impluensya, may kapangyarihan, at meron din niyang kahihinatnan, mabuti man o hindi mabuti. Di ba po? Parang tayo po. Sa mga aral na ating natatanggap every Sunday kay Pastor Archie, maging sa inyong lingkod, kay Pastor Elmer, sa mga board of elders na ginagamit ni Lord, sa mga ministry na ginagamit ni Lord na mag-share sa Bible study, di ba po? May influensya ho tayo tayo mga magulang, may influensya tayo sa mga anak natin. Sa komunidad na ating inikilusan, lalo na base sa iyong posisyon o katayuan, meron din ho, kumbaga may influensya ho tayo. Kung ano man ho yung sabihin natin, meron tayong mai-influensyahan.
mabuti man yan o hindi mabuti, magagamit po natin ang ating dila. Kasi nga po, yan ay may kapangyarihan. Kaya tama lang na gamitin natin ang ating dila sa mga salita na makakapagbigay encouragement, hindi makakapagbigay panghuhusga. Amen po ba? Yan. Isang mapagpalang gabi po, si Sir Erlinda Soriano, regards po kay Kuya Vic. Ano po yung pangatlo? At yung pangatlo nga, at ang umiibig dito ay kakain ng kanyang bunga. Ang mga taong nakakaunawa at gumagamit ng kapangyarihan ng pananalita ay mararanasan ang bunga nito, mabuti man o masama. Kaya ang bunga ay sumasagisag ng resulta ng ating mga salita. Amen po ba? Kaya nga lagi nating isipin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Or kailangan pa bang bitawan yung iniisip ko? Di ba po? O baka sarilinin ko na lang. Meron kang kapatid na may ginagawang kamalian. Sabi nga, di ba, dapat alam mo rin yung pagkakataon. Right then and then ba? Kailangan ko ba siyang i-correct? O kausapin ko na lang sa one-on-one? Siyempre po, may mga bagay or may mga pagkakamali na meron tinatawag na parang critical, ano po. Kung alam naman natin na karumal-dumal yung ginagawa ng kapatid natin, karumal-dumal sa harapan ng Diyos, so wag na natin intayin pa na, sige, intayin ko muna siya mag-isa bago sabihin. Kung kaya na natin sabihin, right then and then, para mapigilan siya magpatuloy na gawin yun, then gawin na natin. Pero kung ito naman ay, oops, teka, sige. Kasi pag ginawa ko to, talagang mapapahiya to. Pagka sinabi ko sa kanya yung kamalian niya. So, para makuha natin yung kalooban niyan, di ba po? It is better to give feedback in private na lang. Kaya nga, di ba, sa ating mga namumuno, sa ating mga leaders, di ba po, sa mga kapatiran natin may negosyo, lalo na may mga empleyado. Di ba, may isang rule tayo dyan, i-praise mo daw yung empleyado mo or yung tao mo in public, pero once you give them criticism, criticize them in private. Kasi mas maganda ho yun kung private din ho natin sasabihin or itatama yung maling gawain ng ating kapatid, mas andun yung personal touch, mas lalo mararamdaman na nandoon yung pag-ibig kaysa yung i-correct mo siya sa harapan ng ibang tao. Siyempre, makapaya. Lalo siyang malalayo yung kanyang kalooban. Baka hindi pa natin siya mahatak patungo kay Diyos upang magkaroon ng matuwid na buhay kay Kristo. So at sa atong pangwakas, sabi nga po dito, sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Puri ng Panginoon. Totoo po yan. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Kaya nga po, di ba, napaka-importante yun yan sa mag-asawa. Pagka minsan, di ba, makita nyo, pag may nag-aaway, nagsisigawan, hindi na sila nagkakarinigan, pero rinig na hanggang kanto yung kanilang pagtatalo. Bakit? Kasi nga, sumagot siya ng hindi malumanay. At least kung nagsalita ka ng malumanay, paliwanag mo lang kung yung side mo, yung galit minsan nawawala. Lalo na kung alam mo, sarili mo na ikaw yung mali, baka mamaya nag-sorry ka nga, pero yung pagsusorry mo, pasigaw naman, di ba? So, hindi naman po tama yun. Kaya lalo lang uuwi sa pagtatalo. Muli, sa ating pangwawakas, sabi diyan, Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. So, purihin ng Panginoon. So, sabi nga po muli sa ating tema, Matuwid kay Kristo 2025, at tayo ngayon ay nasa tema na kung saan winawaksin natin ang kasalanan. Tandaan po natin na ating mga dila ay makapangyarihan at yan ay pwede nating magamit sa kabutihan, sa kaluwalhatian ng Diyos at pwede rin yan magamit ng dyablo sa kasamaan. Kaya tama lamang na maunawaan natin, mapaalalahanan tayo na tayo ay laging humingi ng paggabay sa ating Diyos
upang hindi tayo magamit natin ang dila natin sa pagpapalakas at higit sa lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga ni Ninang Irma, lumakad at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at magsalita sa gabay ng banal na Espiritu. Amen po. Amen. Tama po yun. Lagi ko natin yan ipapanalangin na tuwing tayo ay magigising sa umaga, panalangin, sama na rin natin yan sa ating mga kilos at gawa at sa ating pananalita, patnubayan at gabayan tayo na ating Panginoon. Na sana, lagi ho tayo makapagbigay encouragement yung ating pagsasalita, makapagbigay ng encouragement, makapagparamdam ng ng pag-ibig sa ating kapwa at yung parang excited sila. Naku, ano kaya ang sasabihin ni sister? Naku, ano kaya ang sasabihin ni pastor? Ano kaya ang sasabihin ni kapatid na ganito? Na yung parang lagi silang looking forward na makakwentuhan ka. Bakit? Kasi nakakapag-add value ka sa kanila, nakakapagbigay encouragement ka. Hindi yung pag nakita ka, naku, hirap, lumayo na tayo dyan. Puro chismis na naman yan. Naku, maninira na naman yan. Naku, alam mo yung parang hirap na naman lumayo dyan. Na hirap bumitaw kasi ang dami-daming sinasabi. Wala namang kwenta. Diba? Parang ganyan. So, sana purihin ng Panginoon na may natutunan tayo sa ating pinag-aralan ngayong gabi sa aklat po ng Kawikaan 18:21 na kung ano yung kapangyarihan ng dila. Sabi nga, ang dila natin can speak life and death. So, doon na tayo dun sa kapagbigay ng buhay. Magamit natin ang dila natin sa ikaluluwalhati at ikalalago or sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, bago tayo magpangwakas sa panalangin, muli pinaalalahanan po ang bawat isa sa atin sa ating prayer meeting. Meron po tayong ginaganap na dawn prayer everyday po, every 5 a.m. to 6 a.m. At every Friday naman po, Friday, Saturday, and Monday, alas 8 po iyan ng gabi hanggang alas 9 at tayo ay pinangungunahan po ng ating prayer ministry head, si Sister Emmy sa gabi at sa umaga naman po si Sister Irma, si Ninang Irma ang ginagamit ng Panginoon upang magpatuloy ang ating gawain sa Panginoon. Puri ng Panginoon. Then muli maraming salamat po sa mga suporta po ninyo sa ating simbahan, sa mga panalangin po ninyo, gayon din sa ating mga kapatid na ginagamit na channel of blessing ng ating Panginoon sa pamagitan po ng pagbibigay. Ayan po, patuloy po na nariyan ang ating mga account number. Meron po tayong BPI account number. Yan po, 009-733-01-4722. Nakapangalan po yan sa Peace of Harvest Christian Ministry. At meron din po tayong dollar account. Nakapangalan din po yan sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya po sa mga kapatid po natin na nasa abroad, pwede po kayo sumuporta po sa ating gawain. Andyan po. Kaya din, hindi man po kayo nakakapunta sa church at gusto nyo i-bless ang ating simbahan sa pamagitan ng pagbibigay, yan po yung ating GCash number 0929-113-1947. Diretso yan sa ating church treasurer, si Sister Bernice Soriano. Puri ng Panginoon. Muli paalala po, next Wednesday po, Bible study, 7 o'clock, at si Pastor Archie po ang mangunguna sa atin sa pag-aaral ng kanyang salita. Muli, bago tayo maghiwa-hiwalay, muli tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na nagdaan na kami po ay inyong pinangunahan sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa salita mo na aming pinag-aralan. Maikli man po ito, pero alam po namin, Panginoon, marami po kami natutunan kung ano ang kapangyarihan ng dila. Panalangin po namin, Panginoon, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito po ay magamit po namin ng wasto ng naayon sa iyong katuruan at kalooban at sa lahat, Panginoon, sa ikaluluwalhati mo. Sa bawat salita na aming bibigkasin, na aming bibitawan,
ito ay maging blessing sa mga makakapakinig. Ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso, Panginoon, sa anumang mga gawa ng kaaway, at patuloy, Lord, na protektahan niyo po kami at balutin niyo po kami ng mga pangnadugo na aming Panginoong Hesus upang ang aming mga kilos at gawa at higit sa lahat sa aming pananalita, ito ay magamit namin sa ikaluluwalhati mo. Kaya Lord, patuloy po namin panalangin sa aming pasamantalang pag-iwalay, sa aming pagtulog ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng pisikal na kapahingahan. Dalangin namin, Panginoon, bukas ng umaga, muli mo kaming gigisingin ng may kalakasan, may kagalakan, may kapayapaan. At handa na naman po, Panginoon, na magpagamit sa ikaluluwalhati. Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Ang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Let us welcome the Faith Music Manila Worship Team and choir. Purihin ka, Panginoon. Nais namin maranasan ang ilog na nagmumula sa iyo. Ilog na nagbibigay ng buhay. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, nais ay ikaw. Sasabihin na umuhaw sa presensya mo. Di mo na mapipigil ng damdamin ko ito. Nais ko maranasan ka. Narito ako ngayon. Naghihintay sa'yo. Pinto ng todo, pag-uwin ko. Nais ko magmamahal sa presensya mo. Nais ko magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Sasabihin na umuhaw sa presensya mo. Di mo na mapipigil ng aming ito. Ilog ng buhay. Nais ko maranasan ka.